yung 85% ng binayad mo sa loob ng 7 years ay ibabalik ni Kaiser sa'yo pagdating ng maturity period. Ano nga ba yung mga benepisyo sa Kaiser International Health Group? Ito po ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Gagamitin po natin yung layman's terms para at least kahit papano mas madali siyang maintindihan. Ang Kaiser po contract ay meron tinatawag na paying period, waiting period, at maturity period. Sa paying period, ito po yung 7 years na kung saan nagbabayad po kami. So 7 years lamang po siya. Waiting period, ito yung 13 years na maghihintay tayo bago yung tinatawag ng maturity period. So 7 plus 13 equals 20 years ang maturity niya. Ano nga ba ang benepisyo natin habang nagbabayad pa lang or during paying period na 1 to 7 years? Una dito, yung tinatawag nating healthcare benefits. Ibig sabihin, pag 1 year ka nang nakabayad, okay, so pwede mo siyang magamit sa tinatawag nating hospitalization. So ang pinaka-minimum ay 50,000 yearly ang pwede mong magamit. Ito po ay nakadepende kung anong plan ang kinuha mo. Pag malaking plan, of course malaki din yung healthcare benefits mo. Ang kagandahan dito, kapag sa loob ng 7 years na nagbabayad ka at hindi mo ginamit kahit isang beses yung healthcare benefits, ang mangyayari po niyan, yung 85% ng binayad mo sa loob ng 7 years ay ibabalik ni Kaiser sa'yo pagdating ng maturity period. Ibig sabihin po, halimbawa sa loob ng 7 years, ang total na binayad mo ay 411,000. I-multiply mo yan siya sa 85%, so in total, 350,000 ang ibabalik ni Kaiser sa'yo. So parang wala ka nang binayaran doon. 15% na lang. May lifetime healthcare ka pa. Okay, so pangalawang benefits na maaari mong ma-avail during paying period is yung annual physical examination kasama yung dental benefits. So every year during paying period sa pinakamalapit na ospital at accredited clinic ng Kaiser sa inyong probinsya, pwede po kayo magpa-schedule at ma-avail nyo po ito. So yung pang-apat na benefits during paying period is yung term life at accidental death benefits. So ibig sabihin, may pang healthcare ka na or pang hospital, may life insurance pa. So ang term life at accidental death benefits, ang coverage nito ay nakadepende din sa plan na kinuha mo. So halimbawa, ang pinakamababa na term life insurance benefits ay 202,500 pesos. Ganon din po sa accidental benefits. Kung ang plan na kinuha mo ay plan 45, okay, so halimbawa ito, binabayaran namin yan siya ng 2,647 monthly. Ang life insurance benefits niyan ay 202,000. The same thing sa accidental death benefits. Pag malaki ang kukunin mo, for example, plan 100 na 5,882 monthly, ang term life noon at accidental death benefits ay 450,000. So kung ang kinamatay ng plan holder ay natural death during paying period, habang nagbabayad pa lamang po siya. So kung plan 45, yan yung maa-avail ng beneficiary. Kahit 1 year pa lamang po siya nagbabayad. So maa-avail niya na po yan, yung 202 or ng beneficiary, yung amount na ito. Kung natural death ang kinamatay ng plan holder. Kung aksidente naman ang kinamatay ng plan holder kahit 1 year or months, o diba, or kahit days lang siya nagbabayad, basta na-approve na yung policy niya, so matatanggap ni beneficiary yung doble na amount, yung term life at accidental benefits. In total, okay, 405,000. So ganyan yung nangyari sa isang member na 3 linggo pa lang siya, kaka-member siya sa Kaiser, tapos na-aksidente siya sa hindi inaasahan. So ang natanggap ng pamilya ay 405,000 pesos. So paano naman ang benefits pag tapos ko na bayaran yung Kaiser sa loob ng 7 years?
Okay, so una dito, yung tinatawag natin na term life at accidental benefits. So ang kagandahan dito, from the moment na nagbayad po kayo, okay, hanggang sa 20 years. It means po hindi lamang 7 years ang term life at accidental benefits. Aabutin po ito hanggang 20 years na you are covered. The moment po na na-approve yung policy ninyo. Hindi po ba security at peace of mind yan na maiiwan natin sa pamilya po natin? So, yan po yung isa sa mga advantage nun. Okay, so in addition, yung tinatawag nating dreaded illness is covered na po. So, kahit terminal yung sakit ng isang plan holder or malalang sakit, ibig sabihin dreaded illness, ay covered na pagtapos mo na bayaran ang iyong Kaiser. So, pangatlo, yung sinasabi nating pre-existing is covered. Usually, sa mga insurance, kapag nag-apply ka at may sakit ka, hindi nila i-covered yun. The same thing din sa Kaiser. Lalong-lalo na po na nabanggit natin or mention na lang natin na ang pre-existing ay hindi covered habang nagbabayad ka pa lang. It means hindi mo magagamit yung Kaiser mo habang nagbabayad ka pa lang. So may advantage din yun kapag hindi mo siya nagagamit. Kasi you can claim yung benefits na 85% once na nag-mature. Pero kapag tapos mo na bayaran yung 7 years, so kahit anong sakit ay covered na ni Kaiser. Kahit yung pre-existing. So survive lang yung 7 years. So, pre-existing illness is covered. The same thing, yung tinatawag nating maternity benefits are covered. So, during paying period, kapag buntis ka, of course, yung benefits yan ay hindi covered pagdating sa pagbubuntis mo. Okay, so, pero kung tapos mo na bayaran yung Kaiser sa ika-9th year or 8th year na buntis ka, no? So, covered na po yun. Okay, yung maternity, anything related sa pagbubuntis ay covered na yun siya pagtapos mo na bayaran yung Kaiser mo. Okay, so ang karagdagan pa dito, ang pinakamaganda, hindi lamang health insurance, hindi lamang mayroong term life at accidental benefits ang mayroon ng Kaiser. Ang kagandahan dito, yung binabayad mo ay tumutubo in a form of investment. Kaya siya tinatawag na 3-in-1 product. Okay, so paano ba yan? Halimbawa po, base sa Kaiser plan na kinuha mo, may fixed 10% increase ito yearly hanggang sa maturity na ika-20 years. Ibig sabihin, halimbawa yung plan na kinuha mo is plan 45. So every year, per annum, may nadadagdag ka na healthcare benefits doon sa sa plan mo. So kung plan 45,000, din mayroong 4,500 na nag-i-increase. At ito po ay nag-i-interest pa at nag-i-interest. So kung ang kinuha mo is plan 200, then meron 20,000 doon na nagdadagdag every year. So diba? So lumalaki yung benefits mo habang tumatagal, tumatagal. Okay, siya kaya pagdating po ng maturity, pagsama po yung total benefits during paying period, habang nagbabayad ka pa lang, at yung waiting period, okay, na 13 years, so ang maturity niyan na ika-20 years, ito po yung laman ng insurance mo. So, kung plan 45,000 ang kinuha mo, at pag plan 100, aabot po yan sa almost 1.2 million pesos. So, hindi po ba na pagdating ng maturity mo, ay meron ka ng pang-retirement, meron ka ng investment, meron ka ng savings? Hindi po ba maganda yun? Na pag nag-retire ka, may healthcare ka na, may savings at investment ka pa. So, ngayon, pag nag-mature na yan, okay, ano naman ang gagawin mo ngayon? So, meron tayong tinatawag na settlement options. So, ang settlement option, pwede mong i-withdraw lahat kung gustuhin mo ang amount doon sa insurance mo. Okay, at of course, kapag withdraw mo yan lahat, wala nang natitira, wala ka ng benepisyo. Pangalawa, pwede kang kumuha a portion, okay, kahit konti lang or interest, pwede mo gagawin yun. At still, ang benefits ay tuloy-tuloy pa rin. Ganon din po kung ayaw mong kukunin. Kasi, itong number 2 at saka number 3, okay, nag-i-increase pa rin yung insurance mo. It means po, nag-i-interest pa rin yan. Kahit hindi mo siya kinukuha or kahit may portion ka lang na kinukuha. Okay, so nag-i-increase pa yan siya ng nag-i-increase. Ang advantage sa Kaiser, ito po ay mayroon kayong access over 500 hospitals, 800 clinics, 10,000 doctors network.
na partner ng Kaiser all over the Philippines. So isa yan sa kagandahan, hindi lamang hindi lamang yung Kaiser accredited hospital at clinics, may sarili din po silang medical center. Ito ang isa sa pinaka-advantage ng Kaiser dahil nagpapatayo sila ng mga medical centers sa SM, sa mga malls usually at habang tumatagal dumadami sila ng dumadami. Kaya could you imagine 5 years from now ilan na baka yung sa probinsya ninyo may sarili ng medical center yung Kaiser. So sa kasalukuyan meron silang 10 operating medical centers all over the Philippines. Okay, so for the meantime na wala sa probinsya ninyo, may mga naman accredited hospital at clinics sila na pwede mong puntahan. Okay, so ang kagandahan pa dito, meron kayong account online na makikita nyo lahat ng binayad ninyo, due date ninyo, mga resibo ninyo, mga healthcare contract ninyo, kumbaga paperless na po lahat. So andyan na po yan siya, printable, andyan na rin yung mga policy ninyo. So makikita mo pati pag-upload ng resibo ninyo kung nagbayad kayo sa bangko or nag-deposit siya or nagpadala sa remittance company or nag-online bank transfer. So pwede po ninyong i-upload na lamang po dito. So accessible na siya, hindi nyo na po kailangan pumunta sa opisina at doon magbayad. Okay, so once na natapos nyo na po ang 7 years in full payment na, makakatanggap po kayo ng certificate. At hindi lamang certificate, makakatanggap kayo ng Visa card, HMO card na pwede nyo ipakita. So anytime pag nagkaroon ng medical crisis or expenses. So ang kagandahan sa Kaiser is transferable upon death. Ibig sabihin nito, may pera kang ipapamana at may iwan sa iyong pamilya. Usually kasi, karamihan na nangyayari, traditionally, ang mga magulang bago namatay, di ba, nagkakasakit pa. So ang pera or ang gastos madodoble na iiwanan sa pamilya. Kaya kung ikaw ay may Kaiser, may panggastos ka na sa ospital, may funeral expenses ka pa. At the same time, may maiiwan na kahit papanong pera sa iyong pamilya. So yan po yung kagandahan. Ang Kaiser is a savings for your long-term healthcare. Ang tanong, magkano naman yun? Okay, so depende yan sa edad mo. So kung ikaw ay 10 years old hanggang 40 years old, so ang minimum na pwede mong ma-avail is 2,647. Yun yung pinakababa. So kung gusto mong mas malaki ang benepisyo, then lakihan mo yung plan na kukunin mo. Ngayon naman, kung ikaw ay 41 years old hanggang 50 years old, so ang limit sa'yo is nasa 3,529 pesos monthly, pataas na yon. Kung ikaw naman ay 51 to 60 years old, pwede nga po hanggang 60 and 6 months. So ang minimum na pwede nyo ma-avail is 4,412. So pili ka na lamang dyan hanggang sa pinakamataas. Pero yun yung minimum ninyo. Okay, so ngayon, ang mode of payment naman ay merong options. So pwede mong bayaran kaagad, one-time payment yung 7 years. O di kaya gusto mo mag-yearly ka lang, kasi pag yearly ka, discounted ka ng 2 months. 6 months, pwede mong bayaran, quarterly, o di kaya monthly. So, yan yung mga mode of payment mo sa loob ng 7 years. So, pumili ka lang. So, kung hindi mo kaya itong mga matataas, then pwede ka mag-monthly. Tapos, pag may pera ka na, pwede ka naman po mag-advance payment o di kaya mag-upgrade ng mode of payment para maka-avail ka ng discount na yearly. So, yan po yung mga choices ninyo. Ang kagandahan po sa Kaiser, mayroon silang tinatawag na grace period. So, ang grace period, halimbawa po, nawalan ako ng trabaho at wala na akong pambayad sa Kaiser. Okay, magdadalawang taon na akong hindi nakabayad. Ang Kaiser po, mayroon siyang grace period na 2 taon. Ibig sabihin, kapag hindi ka pa lumagpas ng 2 years na hindi nakabayad, then okay lamang po yun, pwede mo siyang ituloy. At yung pera na binayad mo, yung mga previous payment mo, andun pa rin yun, hindi yun mawawala. Pero kung 2 years na po talaga kayo na hindi nakabayad, ma-forfeit na po yun. Pero could you imagine, 2 years, mahaba na po yan. Diba? So, ang kagandahan din dito, meron siyang 30 days bago mag-lapse yung Kaiser mo. So, ang gagawin mo lang, pag nag-lapse, magbayad ka lang, hindi ka naman magmumulta, no? I-reinstate mo lang or i-redate. Diba? So, 300 pesos lang naman yung processing fee. Diba? So, para ma-activate yung status ng iyong Kaiser. So, ang tanong po, paano po mag-apply?
So, i-click nyo lang ang link sa baba ng video na ito. Mayroon pong link dyan kung paano po kayo mag-apply. Mayroong quotation dyan kung magkano. So, pumili na lang kayo. At andyan na rin po ang proseso na pwede ninyong pagpipilian. Ngayon, kung kayo po ay interesado, hindi lamang ito, meron po kaming tinatawag na LearnFlix series of lectures na tinuturo po namin ito. At kung kayo ay interesado matuto pa, dinidiscuss po namin sa series of lecture namin bakit ang insurance is a priority investment. Tinuturo din namin regarding legalities, membership, healthcare options, and discussion ng Kaiser. At the same time, yung mga health benefits and contract provision. So, ang tinuturo ko lang dito is a summary. Pero kung interesado ka, you can join us. Diba? Or, i-contact mo ako sa Facebook account ko or message mo ako kung may mga bagay na hindi ka naintindihan or katanungan. So, ito po ay free learnings lamang. Mga basic na pwede mong maintindihan sa pinakasimpleng paraan na layman's terms, sinasabi nga natin na pwede naming ipaliwanag.